Parang gumuho ang aking mundo, nang sunod-sunod kong tinignan ang mga litrato. Ang ibang larawan ay nasa kama sila, at hubot-hubad and others are ate giving 0 a great ano. Halos masuka ako sa mga malalaswang litrato, na kung sino man ang nagbigay sa akin. Nanlumo ako. I thought he really loves me. Why did he cheated on me again? Ina talaga 2 beses na. Masakit na, sobra na. Why is this happening? Iyan kasi Jam, nagpapakatanga ka na naman. Sermon ko sa aking sarili. Hindi na ako nagdalawang isip na tawagan si Mommy. I waited for few seconds, until he accepted my call. Jam, napatawag ka. Dinig kong sabi ni Mommy sa kabilang linya. Humikbi ako bago nagsalita. Mommy, sunduin niyo po kami ng 3 dito sa mansyon. Matagal bago nagsalita si Mommy. Wait. What? Anong nangyayari? Anong pinagsasabi mo Jam? Bakit ka umiiyak? Ramdam ko ang pagkagulat ni Mommy, at ang kanyang sunod-sunod na tanong. Mom, just please. I'll explain later, please. I begged. Hindi ko na inintay pa ang sasabihin ni Mommy, at agad kong niligpit ang aking mga gamit, at dinala sa silid namin ni Zero. Ang akala ko nag-iba na siya, I really thought he really loved me. Is that all lies? Ang galing niyang magdrama, nadala kaming lahat. I was about to call Myrna, para makabalik na silang 3 dito, at aalis na kami sa bahay na ito nang maunahan niya akong matawagan. Myrn, I stopped when I heard her crying. Ma'am, si Elliot who? Kinuha siya, hagulhol agad ni Myrna ang bumugod sa akin, at iyon ang sinabi niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, sa aking narinig mula sa kanya. The pain that I felt a while ago became double, because of what she said. Nagunahan sa pagtulo ang aking mga luha mula sa akin mga mata. Is this karma? No, not my Elliot. Ano? Hindi ko mapigilan na tumaas ang boses ko. Anong nangyayari? Hindi ko na alam. My lover is cheated on me and my son is. I suddenly got panicked. Agad akong lumabas sa silid namin, at tumakbo papalabas ng bahay. Hinarang pa ako ng mga guards, ngunit hindi ko sila hinayaan na mapigilan ako. Dali-dali akong tumakbo, hanggang sa marating ko ang playground na tinutukoy ni na Ellen. Malapit lang ito sa bahay ni na Zero, kaya nakarating ako agad. Maraming tao ang narito, kaya hindi ko agad nahanap si Myrna. Sinuyod ko ang playground, hanggang sa nakita ko silang nakatayo, habang ang dalawa ay nakayakap sa kanyang baywang. Lumapit ako sa kanila, at ganun na lang ang kanilang gulat nang makita ako. Umiiyak si Myrna at ganun din ang dalawa. Sabay na tumakbo si Ellen at Krona sa akin at niyakap ako. Mommy, kasalanan ko, hindi ko napigilan ang mga lalaki, kaya nakuha si Elliot, humihikbing sabi niya. Doon lang pumasok sa isip ko, na totoong kinuha ang anak ko. I hugged him tightly, and I cried too on his shoulder. This is my fault, Ellie, not you. Kung hindi ko na lang sana kayo pinapalabas ng bahay, sana hindi na humantong pa sa puntong ito. Napakapabaya kong ina. What happened? Dinig kong familiar na boses iyon sa aking likod. Daddy, sigaw ni Ellen, kumawala sa akin at tumakbo papunta kay Zero. Jam, napalingon ako sa sigaw na iyon mula kay Mommy. Nagmadali ako pumunta sa kanya, at niyakap siya. I cried and cried. Totoo na kakambal ng saya ang malungkot. Look at us now, sinong mag-aakala na ang sayang nararamdaman namin noong mga nakaraang araw, ay mapapalitan ng sakit at pighati. Can we stay happy forever? I'm tired of crying. Hindi ko makakaya mawala si Elliot sa tabi ko, para na rin akong pinatay noon. Ito ba ang sinabi ni ate na paghihiganti? Kung ito na nga ako na lang ang pahirapan niya, hindi lang ang anak ko. Kahit na ibigay ko pa si Zero sa kanya ay gagawin ko, basta ibalik niya lang ang anak ko ng buo at mabuti. God, not my Elliot. Jam, tahan na anak ko. Malambing na tahan ni Mommy sa akin. Hindi ko kakayanin kung mawala si Elliot sa akin, Mommy, I said and catch my breath. Gagawin ko ang lahat maibalik lang ang anak ko. Hindi ko kaya mawala siya sa tabi ko. Hinahagod ni Mommy ang likod ko, habang ako ay todo pa rin sa pag-iyak, dobleng sakit ang nararamdaman ko ngayon. Huwag lang talaga ang anak ko.
Dahil sa pag-iyak naramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib, at nahihilo na rin ako. Ilang sandali pa ramdam ko na ang pagkirot ng aking ulo. Jam! Huling narinig ko, bago hindi na nakayanan ng katawan ko. Nagising ako sa silid namin ni Zero, naroon siya at nakabantay sa akin. Nang makita akong gising, at pinuntahan niya ako. Bumangon naman ako, akmang hahalikan niya ako, nang inilayo ko ang aking mukha sa kanya. Sa kabilang side ako ng kama dumaan. I was about to open the door, when he pulled me closer to him. Jam, anong nangyayari? Bakit ka ganito? Tanong niya sa akin. Talagang nagmamaang-maangan pa siya ha. I didn't answer his question. I pushed him para makawala ako, ngunit hindi agad ako nagtagumpay. Baby, talk to me please. Ayoko na nagkakaganito tayong dalawa, puno ng pagsusumamo niyang sabi. I didn't utter any words. Why is he here? I don't need him. I tried again to push him, hindi agad ako nakawala. I punched his chest and pushed him harder, then I succeed. Hindi ko alam kung nagtagumpay ba talaga ako, o sadyang pinakawalan niya ako. Lumabas ako ng silid namin, at pumunta sa silid ni Mommy. Nakita ko naman siya nakaupo sa harap ng laptop. Dahan-dahan akong pumasok at niyakap siya mula sa likod. Naramdaman ko naman ang kanyang pagkagulat. I cried again on her shoulder. Jam, tahan na, nahimatay ka na kanina dahil sa pag-iyak, aniya at malambing na hinaplos ang aking buhok. Humikbi ako bago magsalita. Hindi ko talaga alam Mommy ang gagawin ko kung wala ka. I said like my world is depending on her. Ang akala ko si Zero na ang masasandigan ko sa buhay, iyon pala isa pa siya sa makakalikha at magdadagdag ng sakit sa aking puso. Si Mommy lang ang nag-iisa na mayroon ako ngayon. You are not alone, darling. You have your own family, masuyo niyang sabi at pinunasan ang aking mga luha. I smile bitterly. I thought that too, tumulo na naman ang aking luha. I thought he changed Mommy. I truly loved him since I was college. I gave him second chance, because I believed that he changed, but he didn't. He's still Zero that I know. Can't help but cursed on him. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Mommy, parang hindi makapaniwala na nasabi ko ang lahat ng iyon kay Zero. Kumunat ang noo niya bago nagsalita. What do you mean, Jam? I saw how Zero loves you. Is he truly love me? Or that was all lies? We believed in lies, Mommy. Someone send me picture, Mommy. Zero picture and Donna having napayok pa ako sa huling sinabi ko. Pictures recalled again in my mind. Hindi pa ba kontento si Zero sa akin, at nagawa niya iyon sa akin? Ang sakit na 2 beses na hindi pa ba siya nagsasawang saktan ako? Si Zero ba talaga iyon? Paninigurado niya. I nodded for my answer. Napatayo si Mommy. Napatalon pa ako sa aking kinauupuan, nang malakas niyang hinampas ang mesa, kung nasaan ang kanyang laptop. Napatingin ako sa kanya, nakita ko ang galit sa kanyang mukha. Pack your clothes, at ganun din sa 3, aalis tayo dito. Ako na rin ang bahala sa paghahanap kay Elliot. I have meant to, hindi lang siya. Hindi natin kailangan ng tulong niya. Madiing sabi ni Mommy. Tumango naman ako at sinunod ang kanyang gusto. Una ako pumunta sa silid ng 3, pagkabukas ko ay nakita ko silang dalawa na nag-iiyakan. Dinaluhan ko silang dalawa at pinatahan. Until now Ellen blaming himself, because of what happened on Elliot. Baby, don't blame yourself. Wala kang kasalanan, walang may gusto sa nangyari. I said and wiped his tears. I explained to Ellen that he should not blame himself. Nakikinig lang sa amin si Cronus, habang binibigyan ko ng motibasyon ang kanyang kapatid. Walang may gusto sa nangyari, kaya wala dapat sisihin. Nang maliwanag na si Ellen, at bigla na lang kaming natahimik na 3. Hindi talaga masaya kung wala ang isa sa kanila, hindi kompleto at may kulang talaga. Masakit sa puso, kung sino man ang kumuha talaga sa anak ko, hindi ko siya mapapatawad sa kanyang ginawa. Is Elliot okay right now? Is he crying? Kahit hindi ako mabuti sa kanya minsan, ayaw ko siyang mawala sa atin, Mommy.
Mahal ko ang kapatid ko, kahit minsan suplado ako sa kanya, aniya at simula ulit na umiyak. Kung nasaan man ngayon si Elliot, he is guided by God. Don't think negatively, Ellen, sabi ko sa kanya. Kahit ako takot na takot din para sa anak ko, oo, nasasabi ko iyon sa kanya, pero sa loob ko natatakot ako sa posibilidad na mangyari sa kanyang kapatid. Sana ako na lang ang nasa kalagayan ng anak ko. Hindi ko kaya. Nahanap na ba siya, Mommy? I badly want to see him and say sorry. He sniffed. Hinalikan ko ang kanyang ulo at niyakap siya. Now I started to cry again. Wala pang impormasyon ang mga pulis, Ellen. Pero sasabihan kita kapag nakita na ang kapatid mo, para makapag-sorry ka na. Masayang sabi ko, kahit sa loob ko, ay parang winawasak ang puso ko. Umalis na ako sa kama nila, at kinuha na ang malita nilang tatlo. Sunod kong kinuha ang kanilang mga damit, dati kaunti lang ang damit nila. The only goal why we are here in the Philippines, is because they wanted to meet their dad, but I believed in lies, that is why we stayed longer. Now I'm broken again, just like before. Mommy, why are you packing our things? Napalingon ako kay Ellen. Hindi ko siya pinansin, dahil ayaw kong malaman niya na aalis na kami dito, at ayaw ko rin malaman niya ang dahilan nun. Yes, I hated Zero, and that doesn't mean that I will stain his name on our children. Natapos kong mimpake lahat ng damit nila, at sinirado ko na ang cabinet na wala ng laman ni isang damit nila. Nagpaalam ako sa kanila. Bago ako lumabas, pumunta ako sa baba, para tanungin ang isang maid, kung nasaan si Zero. Baka naroon pa siya sa silid namin. Umalis sila, ma'am, ni Sir Erwan. Sagot naman ng kasambahay. Nakahinga ako ng maluwag, dahil sa kanyang sinagot. Nagtungo ako sa silid namin, at ang mga damit ko naman ang aking inimpake. Lahat ng damit ko ay dinala ko, kahit isa ay wala akong itinira. Tiningnan ko ang kabuuan ng aming silid. This room witnesses all the love, promises, and lies. I stayed here for a month, but this room had many memories na sa isang iglap ay mawawala. Pinunasan ko ang aking luha, na lumabas sa aking silid bago ulit ako nagtungo sa silid ni Mommy. Is everything ready? She asked. And I nodded. Let's go. Sabi niya, dala ang kanyang malita. Nilabas ko na rin ang aking malita. Sunod ay pinuntahan ko ang dalawa, pinlabas ko sila, at dinala ang kanilang malita. Nagtataka si Ellen sa mga nangyari, pero hindi siya nagtangkang magtanong. Tinawag silang dalawa ni Mommy at hinawakan, may kung anong binulong sa kanila si Mommy na hindi ko alam. Tsaka kami bumaba ng ikalawang palapag. Nang sa baba na kami, ay nakasalubong namin ang ibang mga kasambahay. Naroon din si Myrna na magapa rin ang kanyang mata, may dala din siyang malita. Siguro ay sinabihan siya ni Mommy tungkol sa pag-alis namin. Ma'am, saan po kayo pupunta? Tanong ng isang kasambahay. None of your business. Pero sabihan niyo si Zero na huwag na niya kaming hanapin pa, okay? May pagkamalditang sabi ni Mommy na ikinatango lang ng kasambahay. May narinig akong bumusina mula sa labas, at agad kaming niyaya ni Mommy. Sumunod kami ni Myrna sa kanya, isa-isa na kaming pumasok sa loob. Pinona ko si Ellen bago si Cronus at Kinandang. May mga kalalakihan din ang nag-ayos ng mga bagahe namin sa likod. Nagsimula nang tumakbo ang aming sasakyan. Ang mata ni Ellen ay nasa bahay pa rin ng mga Buena Vista, habang papaalis kami doon. Mamita, saan tayo pupunta? Hindi makatiis kaya nagtanong na rin si Ellen. Another vacation, simpleng sagot ni Mommy. Nanlaki ang mata ni Ellen sa sagot ni Mommy. What? No. Without Daddy and Elliot. No. I don't want this. Stop the car now. Sunod-sunod ang sigaw ni Ellen, at nagwawala na dito sa loob ng sasakyan. Ellen, baby, listen to Mamita first. We had so many problems today, and you saw what happened to Mommy earlier, right? She needs to unwind, malambing na sabi ni Mommy sa kanya. Napahinto siya sa pagpapadyak, at napatingin sa akin. He held my cheeks and kissed me before leaning on the backrest. I'm so thankful that Ellen is a smart guy, he really understands what's going on in his surrounding. I'm so blessed that God gave me 3 smart kids.
I was about to sleep, when I felt my phone vibrated. I checked my phone and suddenly pumped out Donna's name. I can feel that you are crying now, witch. Agad akong napakuyom ng kamay sa aking nabasa. Hindi ako palaaway na tao, pero subukan niyang saktan ang anak ko, dahil makikita talaga niya ang jam na hinahanap niya.